Iilan na lang po ang lumalaban ho sa droga. Hindi man magandang pakinggan, pero parang kung sino pa yung lumalaban sa droga, sila pa ho yung kinakawawa. Diba? Halimbawa na nga niya kay Bantag, pati yung PIDEA chief, na humuli lang ng anak ng sekretary, ayun, na-replace na. Keso dahilan, bigyan ng kalayaan ng administrasyon na mag-appoint ng sarili niya. Sabi ko nga, kung gano'n naman po pala, totoo yung bintang ng mga tao na palakasan lang. Diba? Totoo yung bintang ng tao na bayad utang lang sa mga sumuporta. Kasi kung talagang alam, nakita natin ganda ng record ng PIDEA. Actually naka-attend pa nga ho tayo sa isa sa mga gathering diyan Ang ganda ng ng PIDEA before, 'di ba, no, kay PRRD, tas biglang tinanggal. Kahit ano pa dahilan nila, huwag na tayong paikot-ikot, real talk, tinanggal ho 'yun. 'Di ba? Medyo walang walang sapat na dahilan, diba? Except bigyan lang ng kalayaan ang presidente na mag-appoint ng sarili niya. That is so lame, diba? So, dahil nga dyan sa war on drugs na yan, pangalawa na ho ito si Bantag, kaya ho tayo nag-iingay na. Nag-iingay na ho para maramdaman nila na we are not just supporting Bantag. Again, we are not just supporting Bantag. What we are supporting is enough na. Tama na ang pagtanggal sa mga tunay na lumalaban sa droga. Sana naman ating administrasyon, ang ating Pangulong Marcos, medyo matauhan po na it's time to stop and support kung sino talaga lumalaban sa droga. Uy, maraming salamat Astrid Elias sa pampakape. Oo nga, wala na tayong kape dito. Pa-deliver tayo, unya-unya. Alam mo ito, sasabihin ko din sa inyo yung mga iba pa nating observation kahapon. Kasi alam mo, naka-attend ako especially noong 2016, halos every, diba, lahat ng campaign PRRD na andun ho tayo. Nandun ho ang grupo ko. Isang bagay na na-observe ko kahapon, maikukumpara ko dun sa rally ni PRRD. Napaka-organic. Nakakatuwa. Kasi, sabi ko nga, it's something na nakakatawa, pero nakakamanga. Kasi hindi masyadong prepared yung mga host, yung nagtatanungan pa sila, sinong kakanta nito, sinong gaganto. Kasi nga, it's just all organic. Yun ang tawag doon. Kapag makikita nyo sa video ko yun na hindi nga alam kung sino yung mga, hindi prepared yung program. Medyo, may preparation naman. Pero yung, kakanta ng national anthem, kakanta ng Igorot, medyo hindi ganun ka-prepare. Kasi nga, it's very organic. As in, sobrang organic. Yung mga tao, alam mong hindi hinakot. Kasi halata naman pag inakot Diba? Lia ka, maraming salamat po. Alam mo pag hinakot. Sa katunayan, alam mo, hindi ko mabibilang yung lumapit sa atin kahapon. Na nagsabing, Banat Bay, salamat sa suporta. Actually, ako po dapat magpasalamat sa inyo. Salamat at hindi kayo tumatahimik na ipaglaban po ang dapat nating ipaglaban, lalo na ang laban sa droga. Salamat po sa inyo. Hindi po sa akin yun. Kayo po ang dapat pasalamatan. At isa pa mga sinasabi nilang paulit-ulit, kahapon. Dahil sa paliwanag mo, ganyan-ganyan. Sa loob-loob ko, these people na nagpunta dito, it is not just binayaran. Igurot ako, suporta ako si Bantag. Hindi ganun. Di ba? Hindi yung ganun ang mga senaryo kahapon. Ang senaryo kahapon, talagang they went there because they understand what is happening. Bang Myra, maraming salamat po, Bang Myra. Hindi ho ako
Natutuwa ako na, Banat Bay, salamat sa suporta mo. Napakinggan ko yung mga video mo, araw-araw ko pinapanood. Salamat, thank you very much. I'm happy with that, but hindi ako yung tipo ng tao, lumalaki ulo, flattered ako kasi ang daming nakinig. Hindi yun. Natutuwa ako kasi you understand why you are there. Yun ang importante. Kasi alam nyo, ito ang lagi nyo tatandaan, sa isang mapayapang revolusyon, sa isang mapayapang merong pinaglalaban, the people must understand why. It's not because fad. It's not just, kasi ang cute-cute ni Bantag, ang cute-cute ni Banat. Ang cute-cute, di ba? Hindi ganoon. Kasi talagang nakikita mo na naiintindihan nila. Naiintindihan nila bakit naandun sila. Hindi yung nakakatawa dahil naipaliwanag ko. Hindi, ang daming mas magaling magpaliwanag dyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako ang pinakamagaling magpaliwanag. Mas marami pa akong magaling magpaliwanag dyan. Actually, yan si Boss Dada, magaling magpaliwanag yan. Si Coach Oli, magaling magpaliwanag yan. Yan si Mark, magaling din magpaliwanag yan. Yan ay mga taong magagaling magpaliwanag na makikita mong hindi bias. Pero hindi yun ang punto doon. Ang punto doon, pumunta yung tao doon because naliwanagan. Hindi because of napaliwanag. Magkaiba yun eh. Kasi, maaaring ang mga supporter. Halimbawa, ito ako, what we are saying must translate into action. You're not worthy to be called influencer if you cannot influence. Simple lang. Diba? Huwag na nating paikot-ikutin. Kaya nga mas gugustuhin ko pang tawaging influencer instead of vlogger eh. Kasi minsan yung mga vlogger talagang medyo iba na takbo ng utak eh. Lalo na yung nagpapakalat ng virus na zombie. Diba? Ang importante sa akin, gusto ko makita na yung pagbablog ko ay nakaka-impluwensya ng tao, nakakamulat ng pag-iisip ng tao. Tapos, I wish they respond to it. Kasi kung manunood lang kayo, tapos, oo nga, tama, okay yan, galing, katawa si Banat Bay, ayos yan, ayos. Hindi naman kayo sumasama sa kung anumang gathering o kaya sa panawagan, sa mga bagay-bagay. Nonsense. Banat Bay is just a entertainer. Di ba? Ganun ang ano dun. Ganun ang siste dun. Kung ganun lang din. So, ang akin, sana talagang maunawaan natin na this is a fight of the ordinary Filipino people. This is a fight of injustice in our land. This is injustice. Maniwala ko kayo sa akin.